either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy Marcos. Ito nga. Walang spin. Walang spin na sinasabi mo, ma'am. Walang spin. Ay, wala po. Wala pong Wala. role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin na si Attorney Kaufman. Kung ano man yun na pag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na Mas magaling pa pala si yung mga nagsasabing merong collaboration, no? Wala na nga eh. usap ninyo. Si BP nga hindi nga alam kung ano yung pinag-usapan nila eh. Unless nakakausap nila. Hindi, ito isipin nyo ha. Nung tinanong si BP kung ano daw ba, sabi niya, siya na lang tanungin nyo kasi sila nag-usap. Pero wala siyang ano dito. Wala siyang papel dito. Pumunta lang siya talaga para kay Duterte. Sa akin, birthday ko, tsaka si Duterte, di ba? So wala siyang papel dito. So, mismong si BP Sara Duterte, hindi niya alam yung pinag-usapan ni Kaufman at saka ni Amy. Unless may ibang nakakausap ni Joey si Amy, baka alam niya na kaya may collaboration. Hindi ko alam ha. Pero ako, I will take this as is. Hindi ko na kailangan to i-interpret. Simple eh. Wala siyang kinalaman. Tapos. Si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya. Wala siyang role po. Wala siyang role. Ano siya? Mango roll nga. Yes, you would say it's not literal. I know you would say that. But, to the ordinary Filipino, yun ang magiging interpretasyon. Yung mga matatalino, hindi mabubudol doon. Pero we all know na meron siyang quote-unquote target, yung mga madaling mabudol. Kasi mga kababayan, alam nyo naman, itong nakaraang weekend, merong uminit ang ulo sa atin. Pero maya-maya na yan. Easy lang, relax lang mga kababayan. It's the weekend ng ating binibideo natin na to. Dapat medyo easy-easyhan lang natin, ha? So, ito, pag-usapan na po natin itong mainit na issue. Ano po ba yung mainit na issue na yan mga kababayan? Itong si Amy Marcos ay nagpunta sa Dahig. Ayan. Oh, 'di ba? Nagpunta po siya sa Dahig. So, humiga po siya sa Dahig. Sa sahig pala. Yung anak ng tutsang kalabaw. Oo. Oh, anyway, pag-usapan po natin yan. Kasi meron po siyang tila nilabas na statement. Ika nga. Statement po na kung saan nung una-una napanood po yung kanyang nilabas na statement. Sabi ko, grabe to. Manggang-mangga lang ang datingan. Talagang ginagamit po para po talaga sa kanya pong sariling kapanganan, di ba? Para sa kanyang sariling promotion, ika nga. Di ba po? So ayan na nga, pag-usapan natin 'yan. Ay nako po. So, itong video na ito, ipapakita ko sa inyo itong video na ito at panoorin nyo po at lawakan po natin ang ating isip. Bigyan po natin ng kaliwanagan ang mga sinasabi niya po dito. Atin po itong pakinggan ho talaga. Okay? Tingnan natin. Let's read between the lines. Ika nga. Di ba meron tayong ganyang klaseng kasabihan? Tayo ay wag lamang pong makinig doon sa sinasabi. Dapat po tayo ay talagang umuunawa dun sa nais na mensaheng iparating. Iba po kasi yung sinasabi lamang at yung mensaheng nais iparating sa taong bayan. Okay? Iba po yun. Kaya nga meron tayong kasabihan na read between the lines, di ba? O talagang intindihin. Yan po ang ating gawin ngayon. Kasi ako talaga nung napanood ko ito, sabi ko, anak naman ng tutsa. Lupit mo, Brad. Ang lupit mo, Day. Iba ka talaga. Yun ang masasabi ko dito kay Senator Amy. Expert. No, ako naniniwala ako yung pagkapanalo ni Marcos
ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente, yung yan po ay gawain ni Amy. Alam mo yun? Yung mula sa pabanguhin ang pangalan ng mga Marcos, yung mula sa sabihin na natin yung ginto na, yan alam ko, sigurado ko, yan yung mga style ni Amy yung ganyan eh. 'Di ba na talaga nga namang ewan ko, matatawag ba nating propaganda yan? Kasi mantakin nyo remember this mga kababayan. Remember this. Don't ever forget. Ang mga Marcos na palaya sa Pilipinas because bumagsak ang ekonomiya nung panahon ni Senior, nagkaroon ng mga abusado, nagkaroon ng matinding pandaraya, 'di ba ho? Doon sa mga eleksyon. At the same time, talagang yung ekonomiya natin bumagsak noon. At talagang wala na. Out of control na ika nga. Kaya nga nagdesisyon ang militar. Nagdesisyon ang mga kasundaluhan na magbago na ayusin na. Malinaw itong nangyayari sa Pilipinas nung panahon ni Marcos Sr. At ladies and gentlemen, nagtagumpay ang mga Pilipino noon at ang gumalaw ho dyan ay malaking faktor ho talaga ang mga military. Ngayon, nakita naman po natin, kaliwat kanan ang mga court decision na nagsasabing talagang meron pong tagong yaman, ill-gotten wealth. Napakahirap po kung ikaw ay iisipin mo ng malalim, napakahirap po paano mo aayusin yan nagdesisyon na ang korte. Marami na ang korte yung nagdesisyon na meron talagang ill-gotten wealth. Ultimo nga sa tax, Supreme Court na ho yun. Executory ho yun. How can you turn over the tides sa gitna ng mga ganyang klaseng mga desisyon ng korte? Ito hindi akusasyon Iba ho yung akusasyon sa meron ng desisyon. Ito ho'y guilty. Mga guilty na desisyon ng korte. Napakarami po niyan. Even US court, di ba? May mga ganyan desisyon. How did they turn around the perception ng mga tao? Napakahirap niyan. Ako, naniniwala ako, matalino si Senator Amy. She was able to turn around everything into quote-unquote, Marcos is just persecuted. Marcos is the real hero. As a matter of fact, yan na lumabas during the Duterte's time. Paano niya ginawa yan? Siyempre, yung mga vlogger niya, na mga instead na ang pinush ay ang Duterte, pinush talaga ang mga Marcos. Huwag natin kakalimutan. Noong pa lang ng 2016, ipinapaalala ko na po sa inyo, 2016, gumagapang na po ang mga Marcos para pabanguhin ang kanilang pangalan. As a matter of fact, hindi nga natanggap nung iba Bakit? Kasi si Pangulong Duterte, he was given a choice between Cayetano and Marcos, kanyang vice president. Mag-isip po kayo. Mag-isip po kayo ng maigi. Mag-isip. Kung kayo ay may isip, mag-isip po kayo. Bakit pinili ni Pangulong Duterte si Cayetano instead of BBM bilang partner niya as vice president? Doon pa lang, makikita nyo na talaga na si Pangulong Duterte, Rodrigo Roa Duterte, ay ayaw sa mga Marcos. Yan o ilagay natin sa ating mga utak. Ayaw na ayaw niya po kay Bongbong Marcos. To the point na mas pipiliin niya pa po ang isang Cayetano kesa sa isang Marcos. Sa mga nanlalait kay Cayetano, wala tayong problema. Yan ay karapatan ninyo. Diba? Pero hindi nyo mabubura na mas pinili ni Pangulong Duterte si Cayetano kesa kay Marcos. Bakit? Abay, malamang sa malamang, based in your own opinion, amay malamang sa malamang, ayaw niya talaga to si Bongbong. To the point, pinili niya yung iba. Tanggalin na natin sa ating usapan ngayon, yung argumentong ba't pinili niya si Cayetano. Hindi, tanggalin na natin yan. But the point here, hindi niya pinili si Bongbong Marcos. Bakit? Ayaw niya. And the time goes, di ba? Talagang umandar.
O bakit sasabihin? Bakit di pinalibing ni Duterte ang mga Marcos? Because that is legally the right of a former president and a former soldier to be buried doon sa sementeryo ng mga bayani. Yun po'y karapatan. Legally po yun. Kaya pumayag si Pangulong Duterte. Alam nyo naman si Pangulong Duterte, it's all about legal matters. Yan po siya. Eto na ang tanong dyan. Umabot ang 2022. At alam nyo po, ilang beses din sinabi ni Pangulong Duterte na talaga nga namang pumunta si Marcos para humingi ng posisyon. Ayaw niya. Ilang beses niya sinabi yan, ayaw niya. Ayaw niya talaga. So ano punto natin dito? Mga kababayan, may dahilan kung bakit ayaw ni Pangulong Duterte si Marcos. Aside from do sa sinasabi niya, na alam naman po natin, di ba, alam na natin yung akusasyon ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, because talaga namang questionable. Questionable po ang mga Marcos. Yan po wag na natin tanggalin ho yan. And we discovered that. As a matter of fact, marami sa inyo nagsisi. Nabudol kayo. Tama. Okay po yan. But remember, nabudol kayo noon. Why? Because someone, nag-ayos ng perception ng mga tao tungkol sa Marcos. Sino po yun? Walang iba kundi si Senator Amy. Bongbong Marcos did nothing. Nothing. Because alam naman natin, mahinang nilalango ito si Marcos Alam mo natin yun. Merong naglakad. Merong nagsaayos po nito. And we all know that is Amy Marcos. As a matter of fact, sinabi pa nga yan ni Vice President Sara Duterte, di ba? Na pinakiusapan siya ni Senator Amy tumakbo bilang Vice President kasi hindi sila mananalo kung sila lang. Natalo nga silang Vice President sa hindi pa kilala. Hindi kilala yung si Leni Robredo nun pero natalo sila. So ibig sabihin talaga, it was Amy who is making a way for the name of Marcos to be somehow ma-redeem. Yun ang pinaka-foundation, bottom line ng lahat ng ito. It is just to redeem the name of Marcos. Nothing else. And everything that is happening right now, okay? Ngayon, lahat po nangyayari ngayon o ginagawa ni Senator Amy, it is not for the Duterte. It is for redeeming the name of Marcos. Yan ang hindi natin maintindihan. Hanggang ngayon, marami pa sa atin ang nagpapabudol. Yan lang ang motibo ni Amy. Wala nang iba. Yung sinasabing naaawa siya kay Pangulong Duterte, si Amy ay gagawa ng mga ganito-ganito dahil ayaw niya, dahil naggawa sa pamilya ko to. Hindi. Lahat lang yan ay talkish lang po yan. Lahat po lang yan ay propaganda. Ang tunay talaga ay yung paulit-ulit niya sinasabi noon hanggang ngayon. At hindi lang niya sinasabi ngayon, ginagawa niya pa. Ano yun? Never niyang binlame ang kapatid niya. Never sa nangyari kay Pangulong Duterte. Never. Eto mga kababayan, isang katibayan. Nung nagsalita po yung kanilang campaign manager sa Alyansa, tinanong niya sila, ano ba nakita ninyong pagbagsak ng Alyansa? Ang sinabi lang niya, tinuro lang niya yung kamera o yung leadership ng kamera because of the impeachment. Pero nung tinanong na siya nung reporter, what about the Hague? Medyo iniiwas niya. Iniiwas ni Tiangco yung tanong. Binabalik niya doon sa impeachment. Kasi kagagawa niyo ng kamera. But we all know. Oo, meron nagawa yon. Merong nagawa na para bumagsak ang alyansa because of that impeachment. But, ang talagang nagpabagsak sa alyansa, yung trigger point, ay yung tinanggal nila si Pangulong Duterte dito at dinala si The Hague. That's the trigger point. And, hindi niya sinisi ang kamera doon. Bakit? Alam niya kasi. Walang ibang gagawa noon kung hindi ang executive branch. Ladies and gentlemen, manggaling na mismo sa secretary
Nasa DILG. Ngayon, dininay niya na because nabuking siya. Pero nanggaling mismo. Di ba? Binanggit niya doon. Sino mga kasama? Si Anyo, si Remulla, o si Marbil, si Torre. Ay, di ko alam kung nabanggit niya si Torre. Sorry. Si Marbil lang ata nabanggit niya doon. At saka si Marcos. Proud na proud pa siyang sabihin yun. Di ba? Sinabi niya yun sa isang interview. Proud na proud. Niyang sinabing pinagplanuhan ito kasama ang Pangulo. Pero pansinin ninyo, bakit dun sa report ni Amy sa Senado, never niyang binanggit ang Pangulo? Never. As a matter of fact, sinasabi niya pa nga, walang kinalaman si Marcos. Anak ng 3 kalabaw na pinagdikit-dikit. Gumalaw ang lahat ng sekretary mo. Pati si Gibo. Binanggit doon. Gumalaw lahat yan. Nang wala kang alam as president. Tangina naman. Kalokohan naman yan. Doon pa lang. Sige nga ho. Sige nga. Sige nga ho. Tanungin ko kayo. Kailan sinisi ni Amy Marcos yung kapatid niya? Bilang palpak sa lahat ng nangyayari sa bansang Pilipinas. Sige nga ho. Mananahimik na ho ako dito kung sasabihin nyo meron kayong may papakita kayong video na sinisi niya yung kapatid niya at sinabi niya, ito kasing kapatid ko tatanga-tanga eh. O ito kasing kapatid ko may kasalanan itong lahat na to eh. Sige nga ho, magpakita lang kayo sa akin ng bidyong ganon. Titigil na ako sa kakabanat kay Amy. Kasi nagagalit na kayo eh. Pikon na, umiiyak na kayo. Mga ganun, bubula na yung bibig nyo eh. Bakit hindi nyo maipakita? Again, ibabalik ko kayo sa kasaysayan. 2016. Di ba? Doon, tumakbo, natalo. Pero mula noon, binago na. Inaayos yung perception. They hired vloggers. To make the name of Marcos palatable sa taong bayan. Bakit nila ginawa yun? Because to redeem the name of Marcos. Until now, yun ang kanyang foundation. Yun ang kanyang pinaka-puso. I-redeem lang ang pangalan ng Marcos. Iligtas lang. Kaya nga, paulit-ulit niya sinasabi, lagi sa statement niya, may Marcos na natuto. Kasi nga, she wants to redeem the name of Marcos. That's the motive. More than anything else, everything, yung halimbawang pagkampi sa mga Duterte, one, political survivor lang yan. Remember, nasa alyansa siya. Bakit pa siya nagpa-announce dun? In the first part, nasa alyansa siya. Tumindig pa siya dun sa stage ng alyansa. Nakita niya, naramdaman niya, ay, wala makagawa sa amin, walang mangyari sa amin ito. So, nirecalibrate niya. Sabi niya, sandali. Teka lang, hindi ko na mabobola ito mga ito. Doon tayo sa may mabobola ako. May mabubudol uli ako. So, lipat siya ng kampo. Tama, mali. And that was the turning point. Hindi dahil naawa ako kay Duterte dahil kinuha siya. That's bullshit. Sorry That's bullshit. Hindi. Kung naawa ka na sa mga Duterte nung una pa lang. Hindi yung kung kailan na pabulusok yung iyong pangalan at pabulusok dahil di ka na mananalong senador, bigla ka na ng awa. Kasi yan yung sinasabi nung iba eh. O sinasabi niya na naaawa siya, ganun. Na hindi niya makaya, na isang matanda na may sakit, ganyan. Katarantaduhan po yan. Bakit kanyo? Hindi wala kang ginawa doon sa Yung nasa Villamor Naawa ka, di ba? Ba't di ka lumusob doon? Sasabihin mo na naman, nasa biyahe ka. Ang tagal nila doon Di ba? And don't tell me, hindi mo alam yon. Everyone knows aarestuin na siya. Yung mga vlogger nga nakapunta Galing pang Hong Kong.
Tas sasabi mo, hindi ka makakapunta dahil hindi mo alam. Kalat na yun sa news. Nandun pa lang kami nila Pangulong Duterte, ang mga senatoriable, nandun pa lang alam na namin na aarestuin siya pagbalik eh. Ang ginawa, inagahan pa nga eh. Kasi nga delicates pag sa gabi. Oh. So, sabihin mo, hindi, wala kaming alam. Kaya siya nagbago. Pansinin niyo yun may time para magbago sana siya nun. Pero hindi eh. Nung nararamdaman niya nagalit na ang taong bayan dahil nadala na si Pangulong Duterte doon. And there was massive rally all around the world. Hindi lang sa Pilipinas pero buong mundo. Nakita niya po yun. Kaya siya tumalon. Sandali. Yung dalawang bangka na sinasakyan ko, palubog na talaga isa, may tubig na eh. As in 3/4 na yung tubig, konti na lang, lubog na yun eh. Talon na ako ngayon dito sa Duterte. Nakikita nyo na. Kaya siya biglang talon. And yes, she was saved. Totoo yan. She was saved because tumalon siya. She was saved because yung iba sa inyo nagpabudol. That's the truth. Pero hindi naman lahat. Kasi kung titingnan nyo yung mga Mindanao absentee voting, hindi naman siya pasok eh. Ang pasok doon si Gringo tsaka si si pangalan nito, yung isa, 'di ba? Si Kerubin, 'di ba? Hindi siya pasok. So marami sa mga taga Mindanao and Visayas, even the uniform personnel, hindi nabola, hindi nabudol. Yung iba lang sa atin. Ngayon, ako, eto nakikita ko na naman, binubudol na naman tayo. Ay palakayok pala. Sorry naman. Hindi ako kasali. Yung iba lang pala, hindi lahat. Yung iba, binubudol na naman kayo. 'Di ba? Kaya ako nagsalita. At ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung pambubudol na yon na ginagawa niya. Walang personalan ito. Meron lang talagang nag-react. Yung si Joey. Di ko kasalanan yun. I mean, ako, ang tinatabla ko lang doon, yung kanyang sinabi. Hindi siya. Todo ang react. Napapagalataan tuloy. Hindi ko na po kasalanan yun. Diba? Panoorin muna natin, ano ba yung sinabi niya na talagang tumindig ang balahibo ko. Sinabi ni Senator Amy. Eto ho. Together, we will bring PRRD. Wow, together we will bring PRRD. Wow, parang may kinalaman ka. Hindi, yan pa lang eh. Together we will bring PRRD. Ito yung post niya nakasama yung abogado. So para talagang pinalalabas niya na she's gonna do something and I'll be part of this team to bring home Duterte. Yan po ang sinabi ni Senadora Amy Marcos matapos makipagpulong sa legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Pagkatapos ng pagpulong kasama ang legal counsel, talagang ginamit niya. Manggagamit talaga? Hindi, manggagamit talaga eh. Baliktarin natin istorya. Istoryahin natin, ha? Baliktarin natin. Ako nakipagpulong. Ako nakipagpulong kay Attorney Kaufman. Sabi ko, at bigla ako nag-post. Iuuwi namin si Duterte. Ano mararamdaman ninyo? Hindi, wag na tayo kasi yung iba dinadaan sa technical eh. Ikaw simpleng tao. Uy, si Banat Bay, may kinalaman? Talagang grabe ka talaga Banat Bay. Bayani ka. Kasama ka ni Kaufman, dadalin mo ang Pangulong Duterte pabalik dito. Di ba? Yes, you would say it's not literal. I know you would say that. But to the ordinary Filipino, yun ang magiging interpretasyon. Yung mga matatalino, hindi mabubudol doon. Pero we all know na meron siyang quote-unquote target, yung mga madaling mabudol. Kaya nga pag titignan mo yung mga comment sa akin, ang mga nakasulat doon, mga troll mga walang account, mga nakatago, walang friends. Alam mo, sabi doon,
hayaan na natin tumulong si Amy na kung hindi naman dahil sa hearing ni Amy, hindi matutulungan ng pag-uwi kay Duterte. So talagang ang packaging nila ng kanilang team, whoever, sino yung mga yon, di natin alam kung sino yung mga pinuno ng mga Iminatics vlogger. Yung team nila, ganun ang tema. Tumutulong si Senator Amy sa pagpapauwi kay Duterte, kaya nga ipinost yun with the picture of the lawyer. Now tell me, sige, kayo ang mag-isip. Tell me I'm wrong. Tell me na hindi intentional yung pag-post niya with a picture of the lawyer. Tapos siya nang sasabihin niya. I know. Ako alam ko na kagad yung palusot ng iba eh. Sasabihin nila, hindi yan literal. Ayan po illegal matters. Ano yun, kasi gagamitin yung sa hearing yung ano. Sigurado ko yan eh. But again, iba ang konsepto ng ICC sa konsepto natin ng korte sa Pilipinas. Hindi pwedeng makisawsaw ang sino man. Talagang yung abogado lang, wala nang iba. Ganon kahigpit po dyan, iba usapan dyan. Bakit nakikiklaim ka? Kasi somehow, you know na may nabudol ka. You know na may mga ordinaryong Pilipino, sorry for the term, medyo gullible. Sa Tagalog, uto-uto. Madali mong mabola. Pero hindi ho lahat. Katulad naming mga banateros at yung mga nanonood dito, mga subscriber, nag-iisip na hindi ganun yun. Huwag nating palabasin na tila meron kang trabahong ginawa. Attorney Nicholas Kaufman. Nagtungo sa The Hague, Netherlands si Marcos kasama si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang post, sinabi ng senadora na batid daw niya ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan dahil naranasan na nila ito noon. Kaya simulat sa pool ay alam daw ni VP Sara ang opinyon niya tungkol sa ani ay hindi katanggap-tanggap na sinapit ng dating Pangulo. So, biktima na naman kayo. Tingnan ninyo kung papaano niya tin-turn yung tides. Tingnan nyo, ano pinalalabas niya? Hindi, biktima rin kami ng ganyan. Biktima. Sandali, bigla kayo naging biktima? Hindi kasi, tama nga naman, pinatalsik yung pamilya nila. Pero sandali! Sandali! Iba usapan ninyo. Iba yon. Taong bahay na nagpatalsik sa inyo nun. Ito, hindi taong bayan na nagpatalsik kay Duterte. Politika. Si Marcos lang, kapatid mo. Wag mo nang baguhin ang kasaysayan. Sinasabi mo na naman dito parang pareho ng ginawa kay Marcos Sr. at kay Pangulong Duterte, magkaiba. Yung kay Marcos Sr., ayaw na ng taong bayan sa inyo. Pati yung mga sundalo ayaw na sa inyo nun. Kaya nga nagbaliktaran na nun. Yan ang katotohanan. Dito, hindi ayaw kay Duterte. Ilang tao lang. Kaya nga umiiyak yung ibang mga pulis na nanghuli, di ba? Bakit? Kasi nga po, hindi ho sila sold na dapat dalhin si Pangulong Duterte doon. Di ba? Tapos sasabihin nyo, parang pareho kayo? Biktima ka rin? Anak ng weting, oh. Gago! Sorry Senator Amy, wag ako. Wag ako. Hindi mo ako madadaan sa ganyan mo. Yung mga ganyang hirit, nako po, tablado sa akin yan. Bahaging pa ni Senadora Marcos, hindi raw siya naghintay ng 39 na taon para magkamali muli. At may Marcos daw na natuto na sa kasaysayan. So ayun, ligtas na naman. May Marcos na natuto sa kasaysayan. So sa madaling salita, sila lang yun. Siya lang yun. Si BBM lang yung Marcos na yun. Ha? Na mali. Ako, maayos ako na Marcos. So, ligtas na naman ang mga Marcos. Gago! Now, kung hindi nyo ito naaamoy, ewan ko na lang sa inyo. Hindi. Kung nagpapaniwala kayo sa ganito,
Ewan ko na sa inyo. Magpatingin na po tayo. Basta ako, alam ko kung bakit yung iba nagpapaloko. Kasi, mahirap nga naman mabuhay ngayon, lalo na walang kita ang vlog mo. Yan. Git pa ng senadora, hindi siya nagtungo sa The Netherlands para magdrama, kundi para tumulong na magawa ng paraan ng pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte. Nakadetene sa Netherlands si Duterte dahil sa Hindi daw para magdrama. Wala ka naman matutulong dyan eh. Wala ka matutulong. Umuwi ka dito, tapusin mo yung hearing yon, may matutulong ka. Yun na lang eh. Alam mo, again we are thankful. Yan na naman yung hihiring. Magpasalamat na lang kayo kay Amy kasi hiniring niya. Thankful nga ako, palakpakan. Ay, mali. Paulit-ulit kasi yung magpasalamat na lang kayo kay Amy kasi pasalamat. Gusto mo kumanta pa ako eh. Gusto mo? Kanta ako. Hindi kasi parang sige. Ito, sakanta tayo ha. 1 2 3. Check. Salamat at tayo'y nagkasamang muli. Salamat sa kaibigang mong manggagamit. Hindi. Kasi hihirit na naman iba. Magpasalamat na lang kayo. Nagkaroon pa ng hearing. Dahil kay Amy na yung hearing. Ayan nga, salamat na nga. Ulit-ulit yung salamat na yan, ha? Una sa lahat, trabaho niya yun bilang senador. Pasalamat. Play! na reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. Mga kapatid, Ayan. Ayan po yun. Yan po yung konteksto na yun. Okay? Ngayon, agoy! Ito, punta na tayo kasi ito yung ito yung packaging. Ika nga, packaging ng ilang mga vloggers. Particular na ho itong napanood ko. Actually, napanood ko lang naman po ito. Komento ng isang tapos nag-comment nga ako doon na sabi ko sana may video niya, ma-share ko. Ang ginawa nung sandali tingnan ko nga. Kasi yan nag-comment ako sa isang post natawa akong biglang-bigla sabi ko. Tapos, eto na nga, nag-comment siya, sabi niya, nag-send siya ng message sa akin with that video. Okay? So, sinend niya sa akin yung video na yan. So, shinare ko naman yung video. Okay? So, eto yung video na yon na kinainit ng... Saan na ba yun? Nawala Ito ba yun? Hindi. Naku, hindi ko pala nailagay. Hindi, nailagay ko yun eh. Saan na yun? Hindi nga. Wait ito. Sandali Chotomate kudasai ha? Masyado kayong excited eh. Ayan. Wait lang. Okay. Ayan. Ito yung video. Sandali Ayan. Ito po yung video na pinasa lang sa akin. At tawa ako ng tawa. So, sinare ko. Kasi, my intention is hindi naman para siraan o banatan si Joey. Hindi yun. Hindi yun ang intention ko. Gusto ko lang i-correct yung maling perception. Maling perception about dito sa issue na ito. Kasi maling-mali po kasi yung perception na parang tingnan ninyo paparinig ko sa inyo kung paano minali yung perception. Yung nasa kanan, wag ko natin anuhin yun kasi hindi naman po, alam ko nag-ano sila dyan iba yung pananaw nung nasa kanan kay Joey. Okay? Ito yung sinabi ngayon ni Joey na, again hindi ko pinipersonal si Joey dito. Yung sasabi na naman dyan na parang mga bata, huwag kayong mag-away! Ba't kayo nag-aaway para kay DDS? Hindi po. Relax. Walang nakikipag-away.
O minsan masyado tayong mahina ang loob natin eh. Tandaan natin, si Banat Bay, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Kahit sino pa yan. Again, paulit-ulit ko na, sanay na kayo dito sa channel ko. Dito sa channel ko, yung mga matagal ng subscriber dito mga kababayan, hindi po tayo na may personal. Tayo po, binabanata natin yung mga maling pananaw sa tingin ko. Okay? Ngayon, hindi ibig sabihin nun, pinipersonal ko na yung tao o galit na ako dun sa tao. Sa matter of fact, wala akong problema. Kung anong gusto niya sabihin, wala akong problema. Kung maka-aimi siya, wala akong problema. Pero pag may nakita akong maling pananaw, tatablahin ko yun. Ibig sabihin, iko-correct ko yun sa tingin kong tama. Okay? So, hindi ito personal kay Joey. Play natin. Long meeting of Senator Amy and Attorney Kaufman collaborating on Long meeting with Kaufman and Amy. Ano daw sabi? Collaborating. how to bring PRRD back home. How to bring PRRD back home. So parang may partisipasyon talaga si Amy. Collaborating eh. Ibig sabihin, iba yung nakikibalita ka lang. Iba yun eh. Iba yung usapan na, anong balita? Ano nang plano ninyo, sir? Pwedeng nagtatanong ka lang. Iba yung collaborating. Sabi nga, collaborate and listen. Iba yun. Di ba? Paano nyo kaya i-spin yan? Paano nyo kaya i-spin yan? Wala nag-i-spin. Wala nag-i-spin. Sino sinasabi mo nag-i-spin? Kami na meron talagang naganap na usapan between Amy and the attorney? Hey, naku. Walang ganun. Amy cannot participate in any way. Hindi pa pwedeng i-collaborate niya. Wala siyang as a matter of fact, yan nga sinagot ni VP Sara Duterte. Anong papel ni Amy dyan? Paano nyo kaya i-spin yan? Paano nyo kaya i-spin yan? We do not have to spin. Hindi na kami mag-spin yan. Si VP Sara Duterte na ang sasagot. Ayan. Well, anyway, ako nga, lagi kong pinopromote at lagi kong sinasabi sa mga followers ko, you really need to be reasonable. You really need to be rational when you are processing information in front of you. You really need to be rational. Ano ibig sabihin ng rational? Hindi, kasi mukhang iba atang ibig niya sabihin ng rational dito eh. Para bagang ang sinasabi niya, maging makatwiran o maging, anuhin natin, sa madaling salita, compromise. That's what you want, compromise. Compromise tayo, maging rational tayo sa ginagawa ni Amy. No. I cannot. Sorry, I cannot. I can see between the real thing and kung ano lang yung nanggagamit. And I will not allow that. I will not rationalize on that. Pag ginagamit, alam ko, nakikita ko. Ginagamit ang taong bayan na naman. Just to redeem the name of Marcos. Just to parang ihiwalay ang mga Marcos sa kapalpakan na nangyayari sa gobyerno. Ihiwalay ang Marcos pagdating po dito sa issue ng dahig. Yun po ang motibo. Halatang halata. And I can see that. Ngayon, you want us to rationalize on this? Tapos na ang eleksyon. Ginamit nyo ang propaganda yan eh. Diba? Ginamit nyo ang propaganda yan para manalo si Amy. Okay, you won. May mga napaniwala kayo. Walang problema. But, kaming mga hindi nagpabudol at marami ho, yung mga talagang tunay na matagal ng DDS, hindi ho nagpabudol. Ngayon, kung gusto niya talagang tumulong, concentrate on the hearing, gumawa siya ng paraan kung paano masuspend, kung paano madire-diretso talaga na makulong yung mga pasimuno, yung mga sekretary, si Torre particular, si Marbil, kaya lang wala na sa posisyon si Marbil. So sana, yun ang gawin niyang focus. Huwag na siyang makisawsaw dyan. Makikisawsaw pa siya dyan, wala naman siya magagawa eh. Sawsaw siya ng sawsaw. Pasagutin nga natin si VP Sara. So ayan yung sitwasyon. Yun yung sinasabi ko ever since na
May political value si Amy. A few moments later. A few moments later. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala po. Ay, nako, wala po. Wala po siyang role. Walang collaboration. Anak ng weting. Oh. Yun ang ating pinasisinungalingan dito. Hindi natin pinepersonal. Again ha, hindi ko po pinepersonal si Joey. Kung love nyo siya, walang problema. Maniwala po kayo sa kanya. Wala akong problema doon. Go lang. Sige lang, support lang kayo. Pero mali lang yung, sa akin, sa tingin ko, mali lang po yung sasabihin mong may naitutulong siya dyan, may collaboration nagaganap, i-spin namin ng istorya. Wala kaming ini-spin. Si BP Sara na nga sumagot eh. Ano pa i-spin namin dyan? Wala. Si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At, ano yung isang tanong, sir? Yung role niya. Anong role niya? Manga role. Hindi. Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy. Ito nga Walang spin. Walang spin na sinasabi mo, ma'am. Walang spin. Ayan na po, malinaw na malinaw. Wala po siyang role. Wala. Malinaw. Wala siyang role, mapa-defense. Wala. Hindi siya tulong o whatsoever. Wala siyang role. Nandun lang siya para kausapin, kamustahin, para sigurado ako dahil nga birthday ni BP Sara Duterte, sinamahan. At 'di ba meron pa diyang na parang gusto atang ewan ko if that is true gusto niyang madalaw tama pala, nasa interview pala yan. Sa buong interview. Gusto niya makausap si Pangulong Duterte, bawal nga po. So wala talaga siyang role. Nada. Wala nang spin dyan. Kung ano man yung spin na sinasabi mo, Madam Joey, wala pong spin. Nada. Kasi wala naman dapat i-spin eh. Dahil wala naman siyang dyan eh. Wala naman siyang tulong dyan. Wala siyang agbag. Ambag. Wala. Wag na natin ipagpilitan. Kasi pinagpipilitan pa natin na merong collaboration na gaganap between Senator Amy and the lawyer. Wala nga eh. Ay, kasi yun eh, collaboration. Collaboration daw. Na merong parang, alam mo yun, wala talaga eh. Ano gagawin natin? Wala. Walang spin dyan. Wala na ibang paliwanag dyan. Kung hindi, ano ba papel ni Amy? Wala. Ba't siya nandyan? Wala. Para lang dumalaw. Eto, papakita ko sa inyo ha. Yes, Andali ano yung isang tanong? Ayan. Yung ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na Siguro ang mga personal na ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Ayan. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong Wala. role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na Mas magaling pa pala si yung mga nagsasabing merong collaboration, no? Wala na nga eh. usap ninyo. Si BP nga hindi nga alam kung ano yung pinag-usapan nila eh. Unless nakakausap nila. Hindi, ito isipin nyo ha. Nung tinanong si BP kung ano daw ba, sabi niya, siya na lang tanungin nyo kasi sila nag-usap. Pero wala siyang dito. Wala siyang papel dito. Pumunta lang siya talaga para kay Duterte. Sa akin, birthday ko, tsaka si Duterte, di ba? So wala siyang papel dito.
So, mismong si VP Sara Duterte, hindi niya alam yung pinag-usapan ni Kaufman at saka ni Amy. Unless may ibang nakakausap ni Joey si Amy, baka alam niya na kaya may collaboration. Hindi ko alam, ha? Pero ako, I will take this as is. Hindi ko na kailangan to i-interpret. Simple eh. Wala siyang kinalaman. Tapos. Si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya. Wala siyang role po. Wala siyang role. Ano siya? Mango roll nga. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy. Uulitin ko, sa may mga hihirit na naman dyan, magpasalamat na lang tayo kasi may hearing. Salamat po. Gusto nyo, kantaan ko uli kayo. Paulit-ulit na yung salamat, ha? Nung palang hearing yan, nagpasalamat na ako, ha? Ngayon, pasalamat pa rin. Salamat po. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon eh. Ewan ko lang kung pwede ito. Wala na, iba na yan. Tungkol na kay, ano yan. Di ba? Eto, sagutin lang natin yung mga ibang pahayag ni Joey. Eto, sasagutin natin objectively, ha. Hindi natin babanatan si Joey. Babae yan, eh. Gagamit ng ano yan, delicates. Hindi ko sinabing gagamitin niya. Pag gumamit ng ano yan, mahirap pa naman pagka kinontra ang babae. Kasi nga, sabi nga, ang babae ay laging tama. Pag ang lalaki, tama, mali pa rin ang lalaki. Tama pa rin ang babae. Kaya mahirap talaga pag ginamitan na ng ano. Baka gamitan ng iba. Hindi ko sinasabing si Joey, ha. Baka gamitan ng iba na mga ano yan, gender issue. Kaya sasagutin natin ng very objective. Ika nga. Very objective. Ayan. This is the problem of people with limited understanding of legal process. English yan, kaya matalino yan. Pag English, matalino eh. Inday is answering as a lawyer. Ang galing ng interpretasyon. Hindi ba Inday is answering as a daughter? Kasi katabi niya yung nanay eh. So, hindi as a lawyer. Sabagay, English, matalino pag English. Role of Senator Amy in the case? Malamang wala. She is just a reference. She is not part of the defense team. She just submitted her findings in the Senate, which Attorney Kaufman had used already in some of his findings. Bayani talaga, Bayani ang dating. Kagaya lang yan ng role ni Conti sa ICC. Wala siyang role sa prosecution ng case itself. Pero alam mong siya ang tumutulong sa mga victims kuno. Diyos me. So, ibig mo bang sabihin, kailangan pa ng hearing, yung resulta ng hearing, para doon sa defense ni Pangulong Duterte? I don't think so. Sinagot na ni Panelo yan. Actually, sinagot na ni Panelo. Even without the findings of Senator Amy doon sa hearing, every one of us knows that the ICC has no jurisdiction at all in our country. Therefore, the warrant is not valid. Simple lang. Wag na natin paikot-ikutin. Kasi yun, doon sa hearing, pinatutunayan lang doon. Thank you sa hearing, ha. Ulitin ko ulit. Pinatutunayan lang doon sa hearing kung sino-sino yung mga involved. The ICC has nothing to do with the involvement ng mga official. Wala silang pakialam kung sinong umaresto, sinong gumawa. Hindi yan ang argumento. Ang argumento sa ICC is it a legal process? Dumaan ba sa due process? That's the question. And we all know, walang kailangang patunayan ang defense o itong si Attorney Kaufman at sasabihin niyang kailangan ko itong hearing ni Amy para masabi sa inyong wala talagang nangyaring due process. The mere fact that there is no court
in the Philippines na nagsabing, yes, dumaan sa amin at ito si Pangulong Duterte para harapin kayo. Because the article says na kailangan dumaan sa local court. Where is that fucking paper na local court na nagsasabing dumaan sa amin at ibinigay namin sa inyo? Wala. Hindi ibig sabihin, hindi na kailangan ng hearing pa ni Senator Amy to prove that. The mere fact na there is no court na nag-endorse at sinabing, eto, dumaan sa amin. At ayan, binigay namin sa inyo si Pangulong Duterte. Hindi na kailangan. Doon pa lang po, olat na ang kalaban. Again, uulitin ko, mga putang ina, nakailang ulit na ako ha. Salamat kay Amy dahil sa hearing. Nalaman natin kung sino mga involved. Pero walang concern doon ng ICC. Hindi na kailangan ng ICC yun, malaman pa. Ano paparusahan ng ICC? Ito si Torre, Bastos. Ito si Remulla, hindi dumaan sa korte. Sinabi lang nila na DOJ. Ay, korte. Paparusahan namin yan. Sa tingin nyo ang ICC, concern pa yon? Hindi. The only thing that the ICC need is mapatunayan ni Attorney Kaufman is yung jurisdiction. Kung meron bang jurisdiction. That's the first kasi. Alam mo, sorry ha, kasi marami po akong kaso kaya nag-aral na po ako pagdating sa mga kaso. Ang unang kine-question ng abogado ay yung jurisdiction ng court. That's the very first thing. Jurisdiction ng court. Yan po ang unang tinitignan. More than the argument itself, ay yung jurisdiction. Kasi, from there, pwede na kagad ma-dismiss yan nung korte na yon at ilipat nila sa ibang korte. Doon pa lang. Wala pa dun sa details. Kaya nga, bullshit ang collaboration. Again ha, hindi ko po binabanatan si Joey ha. Again, sa mga magsasabi na naman paulit-ulit dyan. Wag na kayong magamay. Hindi ko tayo bata. Patanda na po ako. Mukha lang akong bata. Pero matanda na po ako. Filter lang po yan. Hindi na po ako bata para makipag-away. Wala akong panahon makipag-away. Ang dami kong kinabibisihang buhay. Wala ako dyan. Ang inaano ko lang dito, yung maling pananaw natin. Okay? Yung maling intindi natin. Gusto ko lang linawin sa inyo. Ngayon, it's up to you kung maniniwala kayo o hindi. Kung hindi kayo maniniwala, it's your freedom. Kalayaan ninyong wag maniwala. Pero yung pipigilan nyo akong tablahin ang ilang kasinungalingan, ay out po kayo dyan. Wala po kayong karapatan na sabihan ako na wag kang magsalita. Wag mong tablahin si Amy. May nakita kong mali eh. Anong gusto, manahimik ako? Nakita ko talagang mali eh. Anong gagawin ko? Bakit ba? Di binabanatan kasi sinagot ko, sabi ko hindi kita binabanatan. Issue lang. Huwag tayo magtanga-tangahan. I am put in a derogatory light here. Relax mo, mukha mo. Init ng ulo ni Joey. Huwag kayong ha. Baka mamaya niya yan eh. Alam mo naman ako sanay na kasi ko sa babae. Sanay na ako sa babae. Alam ko pag mainit ang ulo, alam mo naman. Kayo rin. Pag mainit ang ulo, alam nyo na yung mga asawa ninyo. Alam mo, payo ko lang sa mga husband and boyfriend. Pag mainit ang ulo ng asawa nyo o jowa ninyo, lumayo na kayo. Ganun lang kasimple. Huwag nyo nang sabayan para hindi kayo mag-away. Yun ang away pag nakipagsagutan ka pa. Pag nakipagtaasan ka pa ng boses. Dapat, pagka alam nyo ng kabuanan niya. Hindi ko sinasabing kabuanan ni Joey. I mean lang pag ganun yung, ito pang general statement lang. Kasi ako, kabisado ko mga babae, mga toyo ng mga babae. Tandaan ninyo, marami tayong artist. Alam ko yan, paano pag nagkasabay-sabay ang toyo niyan, dahil nga naman, monthly period nila. Minsan, you just have to, alam mo yun, keep quiet. Hayaan mo sila. Again, balik tayo sa topic. Hindi ko si Joey yung sinasabi ko, ha.
Sabi dito, di binabanatan. Huwag tayong tanga-tangahan. I'm put in a derogatory light here. Yan ang argument niya. Pinut ko daw siya sa derogatory light here. Relax mo mukha mo. Hindi po. Hindi. Ako, yung issue lang, Madam Joey, this is not about us. Huwag natin isama yung sarili natin dito. Ha? Minsan kasi, yan ang tendency ng mga vlogger. Lahat po tayo nagkakamali dyan. Ang mga tendency na ng vlogger, masyado silang nagiging emotional. Nagiging, porket merong tumutol sa kanila, iniisip kagad nila na ito ay pambabastos sa kanila. Hindi ganun yun. Ako sasabihin ko na sa inyo, ako natutunan ko na yan. Whenever akong kinokontra ng sino man, mga vlogger o kaya ng mga trolls, hindi ko pinapersonal. As a matter of fact, di ko na nga binabasa. Hindi ko pinapersonal. Kaya ko lamang binasa to kasi kakilala natin ito. Siyempre, sasagutin natin kung may mali siyang paratang. Ako, ihiwalay natin ang sarili natin dito. This is not about you and not about Banat Bay. It's not. And then, wag ko natin ipasok sarili natin. The world does not revolve around us. Okay? Let's talk about the issue. The issue is, walang papel si Amy doon at nagpapapel-papelan lang siya doon at nagmamangga-manggahan lang siya doon. That's the issue. Ngayon, sinabi mo na there was a collaboration, maybe there was a collaboration, o maybe there was... Yun yung pinapasinungalingan ko. Wala. Ngayon, bakit kita isinama doon sa video? Una-una, hindi akong gumawa ng video. Natanggap ko lamang po yun. Pangalawa, kasi doon sinasagot ni Vice President Sara Duterte yung mga quote-unquote the idea na Amy Marcos was there to do something about the case. Di ba? To collaborate with Attorney Kaufman. No. Walang papel si Amy doon. Yun yung sinasabi ni VP Sara Duterte. And that was true. Walang kailangan ispin doon. Walang papel si Senator Amy doon. Period. Yun lang. Hindi yun para bastusin ka. Pinasisinungalingan. Ang hirap kasi sa atin, ang lakas natin bumara ng iba. Ang lakas natin bumanat doon sa mga maling opinyon ng iba sa tingin natin. Pero pag tayo na ang pinasinungalingan, abay, kumukulo ang dugo natin. Huwag ganun. Dapat handa ka rin. Dapat handa ka rin na tanggapin kung merong hindi nag-agree sa'yo na kahit kasamahan mo pa. Ulitin ka. Ako kasi wala akong pakialam eh. Kahit kasamahan ko sabihin sa akin na hindi sila agree, okay lang. It's okay. It's your opinion. I respect that. Diba? Yan nga yung pinaglalaban natin eh. They should respect our opinion. Yan ang pinaglalaban natin. Diba? Kala ko ba yan? Kaya nga nagagalit tayo sa mga congressman eh. Dahil nga pinakikialaman yung freedom of speech natin. Pero ito tayo, nagagalit tayo pag binabanatan yung ating opinion. Bakit ganun? Baligtad. Hindi, ano na nangyari? Huwag tayong ma-offend kung pasinungalingan mo yung sinasabi ko. Yun lang naman yun eh. Pasinungalingan mo yung aking argumento. Hindi yung relax mo mukha mo. Lumalabas tuloy yung ano natin eh, yung pagiging, ako okay lang ako, wala akong problema kasi hindi naman ako na-apektuhan dyan sa mga ganyan. Okay lang sa akin, hindi naman na... hindi naman yan. Hindi, sa akin ha, ako wala akong problema dyan. Kaya nga ako natatawala, puro tawa lang ang reply ko dyan eh. Ngayon, kinokomentohan natin to just to have a healthy conversation. Ito pa sinabi. Sabi ko kasi easy. Kasi mainit na ulo niya. Walang easy. Posting a content as if BP is debunking me is not easy unless di mo maintindihan sarili mong post. Ewan ko sa'yo, sa totoo lang. Hindi ako nagde-debunk sa'yo. O hindi, dinedebunk yung idea na meron talagang ginawa si Amy doon.
na merong papel si Amy doon. And nagkataon lang, nanggaling sa'yo yun. That there was a collaboration, that there was a benefit ni Amy doon. Todo push ka kay Amy. Hindi ko alam bakit eh. Ewan ko sa inyo. Ako, sinasabi ko lang naman, walang papel si Amy doon. Ito na si VP Sara Duterte. Again, hindi tungkol sa iyo yan. Tungkol yan kay Amy. Bakit mo ginagawang tungkol sa iyo? Masyado ka nasaktan. Hindi, yun lang sa akin. Hindi ko magets, bakit ka masyadong nasaktan? Hindi naman tungkol sa iyo yan. It's tungkol doon sa sinabi mo. Na sinabi mo, may collaboration, i-spin namin. Wala nang i-spin. Ayan na nga mismo si BP na nagsabi, wala siyang papel. Ano role niya? Wala. Ayun na yun. Hindi na kailangan ipaliwanag pa yun. Walang spin doon. Ngayon, ayun lamang po ay isang pagsasalita para lamang po ma-debunk yung ganong klaseng pananaw. Yung ideya na grabe, ang laki ng utang na loob ng bansang Pilipinas kay Amy. Na parang ibabalik niya. Sino nagsabi nun? Siya. Si Amy. Sabi ni Amy, di ba? We will bring back together. Kasama pa si E. Kaufman doon. Oh. We will bring back. Yun ang dinidebunk natin. Nasandali, wala kang papel dyan. Wala. Si BP na nagsabi, wala kang papel dyan. Tapos sasabihin mo, we will bring back together. Kasama mo si Kaufman. We will bring back together Duterte. Yun yung pinasisinungalingan natin. Nagkataon lang, may iba kang, same yung sinasabi mo, doon sa sinasabi ni Amy. Kaya tuloy, na-debunk ka. Yun lang yun eh. O ngayon, kung mali yun, o di pa sinungalingan mo. Ganun lang kasimple. Explain mo sa tao, bakit ganun? Na wala naman pala siyang papel. Pero, kung ano-ano sinasabi niya. Di ba, naintindihan natin? Huwag tayong masyadong, kasi yung iba dyan, meron pa ako nabasa dito eh. It's sad na makita nag-aaway-away. Walang nag-aaway-away dito. Paulit-ulit nating sinasabi yan. Hindi ko maintindihan bakit ba paulit-ulit ninyo sinasabing may nag-aaway. Walang nag-aaway. Sinasagot lang yung mga opinyon. Kalayaan natin eh. Huwag tayong masyadong emosyonal. Na tila para bagang, so everything that we say is correct. Lahat ba kaming mga vloggers, lahat ba tayo nagsasalita ay tama? Maging ako, tama. So dahil ako si Banat Bay, pag kinorek mo ako, inaaway mo na ako? Hindi, ako walang problema sa akin yun eh. Ulitin ka, kung ako i-correct mo sa tingin mo dahil mali yung pananaw ko, okay lang. Okay lang. Kalayaan mo yun eh. At ako i-encourage pa kita. Kasi yan ang malayang pakikipagtalaktakan, malayang idea. Kasi kung gusto niyo yung, huwag kayo na mag-away. So, totoo yung sinasabi nila na panatiko lang tayo? Totoo yung sinasabi nila na tayo ay mga kulto lang? Na sunod-sunuran lang? Hindi. Hindi ako papayag doon. Tayo ay malaya. Malaya tayong pasinungalingan ng anumang mga mali sa tingin natin. At hindi tayo, hindi, kasi sinabi ni ganito yan, DDS yan, tama yan. Sinabi kasi ni ganito yan, tama yan kasi supporter yan. Hindi dapat ganun. Lahat tayo nagkakamali. Pag may nakita kayong maling argumento, sa tingin ninyo ay mali ito. Huwag niyong paniwalaan agad-agad. Pwede niyo sabihin, hindi ibig sabihin, away na kaagad. Ang babaw po nun. Ang babaw po nun. Medyo iangat natin ng level. Kasi kung gusto niyo ng ganon, alam mo kung anong klaseng ganong ugali? Ugali yan ng mga tanso. Ugali yan ng mga loyalista. Hindi tayo ganon. I hope hindi tayo ganon. So, at again, paulit-ulit ko naman pong sinasabi na kung medyo takot tayo at madali tayong masaktan, ay, ladies and gentlemen, maybe Banat Bay or the Banateros is not right for you.
Kasi we say what we think is wrong. Whether kahit kanino pa nanggaling yan, as long as it is wrong, banatan yan. Yun lang naman po. Again, hindi ko sinasabing kami ang tama o ako ang tama. Hindi. Again, kung gusto ninyo, sa tingin ninyo, may mali akong nasabit, mali akong opinion. Aba, sabihin mo, pasensya ka na, banat ba ya? On this part, I do not agree. On this part, kasi ito sa tingin ko, okay lang. Karapatan mo yan. May sarili kang utak. Hindi ka dapat nadidikta. As a matter of fact, I appreciate that kind of thinking. Na nag-iisip ka at hindi ka lang sunod-sunuran. Yan ang dapat sa atin. Kasi yan ang mas gusto ko kasi 2028 na. Baka mamaya, sobrang push nila kay Amy. Sobrang promote nila kay Amy. Eh dahil ayaw mong questionin, dahil ayaw mo nang nag-aaway-away. Eh, mabudol ka uli. Ayoko ng ganun. Sana lang naman, sana lang naman po ay magbukas tayo ng ating pag-iisip. Huwag tayong sunod-sunuran. Hindi po pag-aaway ang tawag dyan. Yan lamang po ay pakikipag-argue. Iba po yung nag-aaway lang dahil nonsense. Yan po ay sasabihin mo yung nais mo, sasabihin ko yung nais ko. Opinion ko ito, maaring mali, maraming tama. Nasa sayo yan kung paniniwalaan mo o hindi.